Sa loob ng mahigit 2,000 taon, hindi lamang mga himala, aral, at muling pagkabuhay ni Jesus ang naging sentro ng usapan, pati ang kanyang personal na buhay ay paulit-ulit din pinagtatalunan. Isa sa pinakamainit na tanong na patuloy na bumabalik sa modernong panahon ay ito, may asawa ba si Jesus? Sa unang tingin, maaaring tila simpleng curiosity lamang ito, ngunit sa likod ng tanong na ito ay naroon ang napakaraming conspiracy theories, kontrobersyal na aklat, at mga haka-hakang nagsasabing may bahagi ng kwento ni Jesus na sadyang itinago sa mundo. Lalong sumiklab ang usaping ito dahil sa mga modernong akda tulad ng The Da Vinci Code, kung saan ipinakilala ang posibilidad na si Maria Magdalena ay hindi lamang tagasunod, kundi asawa ni Jesus, at na maaaring may lihim pang bloodline na itinago ng kasaysayan. Para sa marami, ito ay tila nakakagulat na revelasyon. Ngunit gaano nga ba ito kalapit sa katotohanan? Totoo bang may nawawalang bahagi ng kasaysayan, o isa lamang itong modernong alamat na pinalakas ng fiction, maling interpretasyon, at sensationalism? Sa pag-aaral na ito, hindi tayo basta titingin sa mga popular na teorya. Sisiyasatin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng pinakaunang tala, ng kasaysayan, at ng ebidensya, dahil sa usaping kasing bigat nito, hindi sapat ang haka-haka. Ang tunay na tanong ay hindi lamang kung posible ba, kundi kung may matibay bang batayan upang paniwalaan na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. Bago natin sagutin kung may batayan nga ba ang ideya na may asawa si Jesus, mahalagang unawain muna kung bakit naging napakapopular ng teoryang ito sa modernong panahon. Hindi ito nagsimula bilang pangunahing paniniwala ng sinaunang Kristyanismo, ni hindi rin ito bahagi ng tradisyonal na pagtuturo ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Sa katunayan, mas lumakas lamang ang konseptong ito dahil sa kombinasyon ng modern media, conspiracy culture, at likas na pagkahilig ng tao sa mga hidden truth o mga kwentong tila may tinatagong lihim ang kasaysayan. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagsabog ng teoryang ito ay ang pag-usbong ng popular fiction na ginawang parang historical possibility ang ilang haka-haka. Nang ilabas ang The Da Vinci Code noong 2003, milyon-milyong mambabasa sa buong mundo ang naengganyo sa ideya na si Jesus ay maaaring nagpakasal kay Maria Magdalena. Bagamat malinaw na fiction ng aklat, mahusay nitong nahalo ang tunay na historical names, religious symbolism, at conspiracy themes kaya para sa maraming tao, tila nagkaroon ito ng impresyon na baka may tinatagong katotohanan nga sa likod ng opisyal na kasaysayan. Dito nagsimulang lumakas ang tanong hindi dahil sa bagong ebidensya, kundi dahil sa kapangyarihan ng storytelling. Ngunit hindi lamang fiction ang dahilan. Sa modernong kultura, may malalim na atraksyon ang publiko sa mga ideyang humahamon sa established institutions. Kapag may teoryang nagsasabing may itinago ang simbahan o may lihim na hindi sinabi sa atin, natural itong nagiging mas kapanapanabik kaysa sa ordinaryong historical consensus. Ang simpleng paliwanag ay kadalasang hindi kasing benta ng dramatic conspiracy. Kaya sa mata ng marami, mas exciting isipin na may nawawalang kwento tungkol kay Jesus kaysa tanggapin na maaaring walang ganoong sikreto. May papel din dito ang kakulangan ng detalyadong impormasyon tungkol sa ilang bahagi ng personal na buhay ni Jesus. Bagamat marami tayong tala tungkol sa kanyang ministeryo, pagtuturo, kamatayan, at muling pagkabuhay, hindi lahat ng aspeto ng kanyang araw-araw na pribadong buhay ay detalyadong inilahad sa canonical Gospels. At kung saan may kakulangan sa impormasyon, doon madalas pumapasok ang imahinasyon ng tao. Para sa ilan, ang hindi pagsasabi ay nagiging espasyo para sa speculation. Ngunit mahalagang tandaan, ang kawalan ng detalye ay hindi otomatikong ebidensya ng pagtatago. Maraming historical figures ang may limitadong personal records, ngunit hindi ibig sabihin nito ay may lihim agad na katotohanan sa likod ng kakulangang iyon. Pinalakas din ng internet age ang pagkalat ng ganitong teorya. Sa social media, documentaries, blogs, at viral content, mas mabilis kumalat ang mga kontrobersyal na ideya kaysa sa mahahabang academic explanations. Ang mga pamagat na gaya ng The Secret Wife of Jesus o What the Church Doesn't Want You to Know ay likas na mas nakakakuha ng pansin kaysa sa mas maingat na historical scholarship. Sa ganitong sistema, ang curiosity ay kadalasang nauuna kaysa critical thinking.
Sa huli, naging popular ang teoryang ito hindi dahil sa biglaang paglitaw ng matibay na historical evidence, kundi dahil sa perpektong halo ng fiction, modern skepticism, media sensationalism, at fascination ng tao sa mga lihim na kwento. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang paghiwalayin ang cultural popularity mula sa historical credibility. Dahil hindi lahat ng popular ay totoo, at hindi lahat ng dramatic ay suportado ng kasaysayan. Bago tayo maniwala sa anumang kontrobersyal na ideya, kailangan muna nating itanong, saan ba talaga ito nagsimula, sa ebidensya, o sa imahinasyon? Kung nais talaga nating seryosohin ang tanong kung may asawa ba si Jesus, hindi sapat na tumingin lamang sa modern theories, conspiracy claims, o popular fiction. Kailangang bumalik tayo sa pinakaunang at pinakamahalagang historical sources tungkol sa kanyang buhay, ang canonical Gospels, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ang apat na ebanghelyong ito ang pundasyon ng pangunahing tala tungkol kay Jesus sa loob ng Kristyanismo at maging sa historical study ng kanyang buhay. Bagamat may theological purpose ang mga tekstong ito, sila pa rin ang ilan sa pinakamaagang sources na mayroon tayo. Isinulat sa loob ng unang siglo, mas malapit sa mismong panahon ni Jesus kaysa sa maraming sumunod na writings. Sa pagbabasa ng mga ebanghelyo, malinaw na malawak ang detalye tungkol sa kanyang kapanganakan, ministeryo, mga himala, pagtuturo, relasyon sa kanyang mga alagad, pag-uusig, pagpapako sa krus, at muling pagkabuhay. Ngunit sa kabila ng lawak ng impormasyong ito, walang kahit isang malinaw na pahayag na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. Wala ring anumang direktang tala tungkol sa kasal, romantikong relasyon, o anak. Sa isang kulturang Hudyo kung saan mahalaga ang pamilya at ang pag-aasawa ay karaniwang bahagi ng buhay ng maraming lalaki, ang ganitong detalye sana ay hindi maliit na bagay kung ito ay totoo. Kung si Jesus ay may asawa, maaasahang ito ay magkakaroon ng kahit anong malinaw na baka sa mga tala, lalo na sa mga dokumentong isinulat ng mga komunidad na lubhang nag-ingat sa pagbasa ng kanyang kwento. Mahalaga ring tandaan na hindi ipinakita ng mga ebanghelyo si Jesus bilang isang ordinaryong rabi na nakatuon sa pagtatayo ng sariling sambahayan. Ang sentro ng kanyang buhay sa mga tala ay malinaw, isang misyon na nakatuon sa pangangaral ng kaharian ng Diyos, pagtawag sa pagsisisi, paglilingkod, at sa huli, sakripisyo. Ang kanyang bokasyon ay inilalarawan bilang lubos na nakatuon sa isang natatanging layunin. Hindi ito otomatikong patunay na hindi siya maaaring nag-asawa, ngunit ipinapakita nito na walang textual emphasis o historical indication na ang pag-aasawa ay bahagi ng pangunahing larawan ng kanyang buhay. May ilan namang nagsasabi na baka sadyang hindi ito isinama, ngunit dito mahalaga ang prinsipyo ng historical burden of proof. Hindi sapat na sabihing baka itinago kung walang ebidensya ng pagtatago. Sa kasaysayan, ang positibong claim, gaya ng pagsasabing may asawa si Jesus, ay nangangailangan ng positibong ebidensya. Ang simpleng katahimikan ng source ay hindi agad patunay ng conspiracy. Kung gagamitin natin ang parehong lohika sa lahat ng historical figures, maaari tayong lumikha ng napakaraming hindi mapapatunayang haka-haka. Isa ring mahalagang punto ay ang papel ni Maria Magdalena sa canonical Gospels. Totoong mahalaga siya bilang tagasunod ni Jesus at bilang saksi sa ilang pinakamahalagang pangyayari, kabilang ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay. Ngunit sa mismong canonical text, hindi siya inilalarawan bilang asawa o romantikong partner. Ang kanyang kahalagahan ay hindi kailangang gawing romantiko upang maging makasaysayan. Sa katunayan, ang pagbibigay ng espesyal na spiritual o ministerial role sa isang babae sa panahong iyon ay sapat ng makabuluhan ng hindi nangangailangan ng marital reinterpretation. Sa huli, kapag canonical Gospels mismo ang pagbabatayan, malinaw ang isang bagay, walang historical support mula sa mga pangunahing source ng Kristyanismo na nagsasabing si Jesus ay may asawa. Maaaring hindi nito masagot ang bawat speculative question ng modernong isip, ngunit sa usapin ng historical methodology, mahalaga ang kung ano ang naroroon at kung ano ang wala. At sa puntong ito, ang katahimikan ng pinakaunang records tungkol sa asawa ni Jesus ay isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit nananatiling speculation lamang ang ganitong teorya, sa halip na matatag na kasaysayan.
Sa lahat ng pangalang inuugnay sa teoryang may asawa si Jesus, walang mas madalas lumitaw kaysa kay Maria Magdalena. Sa modernong imahinasyon, siya ang naging sentro ng maraming haka-haka, nobela, at conspiracy theories. Para sa ilan, hindi lamang siya isang tapat na tagasunod, kundi diumano'y lihim na asawa ni Jesus. Ngunit upang maunawaan kung saan nanggaling ang ganitong ideya, kailangang paghiwalayin natin ang canonical history, later traditions, at modern reinterpretations. Sa canonical Gospels, si Maria Magdalena ay malinaw na isang mahalagang alagad at tagasunod ni Jesus. Siya ay binanggit bilang isa sa mga babaeng sumunod at naglingkod kay Jesus, naroon sa panahon ng kanyang pagpapako sa krus, at sa ilang tala, kabilang sa mga unang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa madaling salita, hindi maliit ang kanyang papel. Sa isang panahon kung kailan madalas maliitin ang testimonya ng kababaihan sa lipunan, ang pagbanggit sa kanya bilang mahalagang saksi ay makasaysayan. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagiging mahalagang tagasunod ay hindi otomatikong nangangahulugang asawa. Sa katunayan, walang anumang talata sa Mateo, Marcos, Lucas, o Juan na nagsasabing si Maria Magdalena ay asawa ni Jesus. Walang kasal, walang romantikong pahiwatig, at walang pahayag tungkol sa bloodline. Ang canonical text ay hindi tahasang nagbibigay ng ganoong interpretasyon. Kaya paano ito naging popular? Malaking bahagi ng sagot ay matatagpuan sa mga Gnostic texts, mga akdang na isulat ng mas huli, karaniwang noong ika-2 o ika-3 siglo, mas malayo sa panahon ni Jesus kaysa sa canonical accounts. Isa sa mga madalas banggitin ay ang Gospel of Philip, kung saan may reference kay Maria bilang key companion ni Jesus. Para sa ilan, ito na raw ang patunay. Ngunit dito pumapasok ang masusing historical analysis. Ang salitang key companion sa ganitong konteksto ay hindi simpleng modern romantic term. Sa sinaunang spiritual literature, maaari itong tumukoy sa malapit na alagad, spiritual partner, o simbolikong relasyon sa kaalaman at paghahayag. Ang problema sa maraming modern interpretation ay madalas nilang ipinapasok ang kasalukuyang romantic assumptions sa isang sinaunang tekstong may ibang literary at theological framework. Dagdag pa rito, ang Gospel of Philip mismo ay hindi isang neutral biography. Isa itong Gnostic theological text na puno ng simbolismo, allegory, at mystical language. Hindi ito isinulat bilang straightforward historical record ng buhay ni Jesus. Kaya ang paggamit dito bilang pangunahing historical proof ay problematiko, lalo na kung ikukumpara sa mas naunang canonical sources. May isa pang mahalagang aspeto kung bakit naging sentro si Maria Magdalena ng maraming reinterpretation sa kasaysayan ng simbahan. Nagkaroon din ng mga maling tradisyon na minsang iniugnay siya sa pagiging dating makasalanan o prostitute, kahit hindi ito tahasang itinuturo ng Bible. Sa pagdaan ng panahon, ang kanyang imahe ay paulit-ulit na nabago, minsan pinababa, minsan naman pinasiklab bilang lihim na asawa. Sa parehong kaso, makikita kung paano maaaring hubugin ng kultura at agenda ang pananaw sa isang historical figure. Sa modernong panahon, si Maria Magdalena ay naging simbolo rin para sa ilan ng suppressed feminine authority sa relihiyon. Kaya para sa ilang authors at theorists, ang pag-ugnay sa kanya bilang asawa ni Jesus ay hindi lamang usapin ng history, kundi bahagi rin ng mas malawak na cultural narrative tungkol sa kapangyarihan, simbahan, at kababaihan. Ngunit muli, iba ang symbolic or ideological significance sa matibay na historical evidence. Sa huli, si Maria Magdalena ay walang duda na isa sa pinakamahalagang babaeng tauhan sa kwento ni Jesus. Ang kanyang presensya sa mahahalagang sandali ng Ebanghelyo ay sapat ng makabuluhan. Ngunit batay sa pinakaunang at pinakamaasahang sources, walang matibay na ebidensya na siya ay asawa ni Jesus. Ang kanyang tunay na kahalagahan sa kasaysayan ay hindi nangangailangan ng romantic conspiracy upang maging mahalaga. Minsan, ang problema ay hindi kakulangan ng significance, kundi ang modernong pagnanais na gawing mas dramatic ang isang mahalagang papel na makapangyarihan na kahit wala ang sensasyonalismo.
Noong 2012, muling sumabog sa buong mundo ang usapin tungkol sa posibilidad na may asawa si Jesus, dahil sa isang maliit na piraso ng sinaunang papyrus na agad pinangalanang Gospel of Jesus' Wife. Para sa marami, tila ito na ang matagal nang hinihintay na ebidensya, isang dokumentong maaaring magpabago sa pananaw ng kasaysayan. Ang dahilan ng matinding reaksyon ay dahil sa isang linyang nakasulat sa Coptic fragment na nagsasabing, Jesus said to them, "My wife," sa unang tingin, sapat na ito upang guluhin ang imahinasyon ng publiko. Media headlines sa iba't ibang panig ng mundo ang agad nagtanong, ito na ba ang patunay na may asawa si Jesus? Ngunit gaya ng maraming kontrobersyal na discoveries, ang unang ingay ay hindi nangangahulugang katotohanan. Sa mundo ng historical scholarship, lalo na kapag usapin ay may potensyal na baguhin ang pananaw sa isa sa pinakakilalang tao sa kasaysayan, hindi sapat ang sensational first impression. Ang bawat dokumento ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri, pinagmulan, material, linguistic patterns, historical context, at authenticity. Ang fragment ay unang ipinakilala ni Karen King, isang Harvard scholar, at bagamat hindi niya agad idineklarang patunay ito na may asawa si Jesus, ang paraan ng pag-cover ng media ay madalas mas dramatic kaysa sa tunay na academic caution. Maraming tao ang hindi na naghintay sa mas malalim na pagsusuri, sapat na sa ilan ang headline upang paniwalaan na may bagong ebidensya laban sa tradisyonal na kasaysayan. Ngunit habang sinusuri ito ng mga eksperto, nagsimulang lumitaw ang seryosong problema. Una, kahina-hinala ang provenance o pinagmulan ng fragment. Sa historical research, napakahalaga ng malinaw na chain of custody, saan ito nanggaling, sino ang may hawak, paano ito natagpuan. Sa kasong ito, maraming butas ang kwento. Kapag hindi malinaw ang pinagmulan ng isang artifact, tumataas ang posibilidad ng forgery o manipulasyon. Ikalawa, napansin ng ilang scholars ang linguistic at textual inconsistencies. May mga bahagi ng pagkakasulat na tila kahawig ng mga existing Coptic text sa paraang kahina-hinala, na para bang maaaring kinopya o binuo gamit ang modern references. Sa mas malalim na pagsusuri, may mga argumento pang nagsasabing posibleng modern forgery ito na idinisenyo upang magmukhang sinauna. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang scholarly consensus na ang fragment ay hindi maituturing na maaasahang ebidensya para sa historical marriage ni Jesus. Kahit pa hypothetically authentic ang material, hindi pa rin ito otomatikong pinatutunayan ang aktual na buhay ni Jesus, dahil maaari rin itong kumatawan sa later theological debates o symbolic language. Ngunit dahil sa seryosong pagdududa sa authenticity nito, mas lalo itong nawalan ng bigat bilang historical proof. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing mahalagang paalala kung paano gumagana ang modern sensationalism. Isang maliit na fragment lamang, isang headline, at agad itong kayang baguhin ang public imagination, kahit wala pang final scholarly consensus. Sa isang media landscape na mas pinapaboran ang shocking narrative kaysa nuanced analysis, madaling mauna ang kontrobersya bago ang katotohanan. Mas malalim pa rito, ipinakita ng New Gospel of Jesus' Wife controversy ang malaking pagkakaiba ng possibility at proof. Maaaring may isang text na gumamit ng salitang wife, ngunit ang tunay na tanong ay mas komplikado, kailan ito isinulat? Sino ang sumulat? Ano ang layunin? Symbolic ba ito o literal? Authentic ba ito? Sa history, hindi sapat ang isolated phrase. Ang bawat claim ay kailangang nakaugat sa mas malawak na konteksto. Sa huli, ang E-Gospel of Jesus' Wife fragment ay hindi naging game-changing proof, kundi isa pang halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ng modernong mundo ang curiosity, media hype, at conspiracy appetite. Sa halip na patunayan na may asawa si Jesus, mas ipinakita nito kung gaano kahalaga ang critical scholarship sa paghihiwalay ng dramatic claims mula sa matibay na kasaysayan. Dahil sa usaping ganito kabigat, ang tanong ay hindi kung ano ang pinaka-shocking pakinggan, kundi kung ano ang kayang tumayo sa ilalim ng masusing pagsusuri. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ang tanong kung may asawa ba si Jesus ay simpleng historical curiosity lamang, isang pagtatangkampunan ang mga puwang sa kanyang personal na buhay.
Ngunit habang mas lumalalim ang usapan, nagiging malinaw na para sa marami, ang ideya ng isang married Jesus ay hindi lang tungkol sa kasaysayan. Mas malaki pa rito, ito ay may kinalaman sa pananaw tungkol sa relihiyon, kapangyarihan, identidad, at kung paano nauunawaan ng tao ang mismong katauhan ni Jesus. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ito sa ilan ay dahil binabago nito ang imahe ni Jesus mula sa isang natatanging banal na figura tungo sa isang mas ordinaryong tao sa mata ng modernong isip. Para sa ilang tao, ang konsepto ng pag-aasawa ay nagdadala ng relatability. Kung si Jesus ay nagkaroon ng asawa, para sa kanila, mas nagiging mas malapit siya sa karaniwang karanasan ng tao, pag-ibig, pamilya, at romantikong relasyon. Sa ganitong pananaw, ang ideya ay hindi laging pag-atake sa pananampalataya, kundi minsan ay pagtatangkang gawing mas human si Jesus. Ngunit para sa iba, higit pa ito sa relatability, ito ay hamon sa tradisyonal na otoridad ng simbahan. Sa modernong kultura, malakas ang atraksyon sa mga naratibong nagsasabing may itinago ang institutions mula sa publiko. Kapag may teoryang nagsasabing maaaring itinanggi o sinupil ng simbahan ang impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Jesus, ito ay nagiging bahagi ng mas malaking distrust sa organized religion. Sa ganitong framework, ang i-married Jesus theory ay hindi lamang tungkol sa asawa, ito ay nagiging simbolo ng posibleng hidden truth at institutional suppression, kahit pa walang sapat na historical evidence upang patunayan ito. May mahalagang papel din dito ang usapin ng kababaihan, partikular kay Maria Magdalena. Sa ilang modern reinterpretations, ang pagtingin kay Maria bilang asawa ni Jesus ay hindi lamang romantic speculation, kundi simbolikong pagbawi sa diumanoy na bawasang papel ng kababaihan sa religious history. Para sa ilan, kung si Maria Magdalena ay asawa o espesyal na partner ni Jesus, tila nagbibigay ito ng mas mataas na otoridad at centrality sa isang babaeng figure na maaaring sa kanilang pananaw ay hindi gaanong nabigyan ng sapat na diin sa tradisyonal na istruktura. Kaya minsan, ang debate ay hindi lamang historical, ito rin ay cultural at ideological. Dagdag pa rito, sa panahon ng entertainment-driven media, ang simpleng historical consensus ay kadalasang hindi kasing benta ng dramatic alternative. Ang ideya ng isang celibate spiritual teacher ay maaaring tila expected para sa ilan, ngunit ang konsepto ng lihim na asawa, bloodline, at pagtatakip ng institusyon ay mas cinematic, mas marketable, at mas viral. Sa ganitong mundo, ang mystery ay madalas mas pinapaboran kaysa simplicity. Hindi ito nangangahulugang otomatikong mali ang lahat ng tanong, ngunit ipinapakita nito kung bakit may mga teoryang mas nabubuhay dahil sa narrative power kaysa evidentiary strength. Mahalaga ring maunawaan na ang debate tungkol dito ay sumasalamin sa mas malalim na tanong ng bawat panahon, sino ba talaga si Jesus? Para sa ilan, ang sagot ay nakaugat sa Orthodox faith. Para sa iba, ito ay historical reconstruction. At para sa iba pa, ito ay personal or cultural reimagining. Kaya kapag pinag-uusapan ang posibilidad ng pag-aasawa ni Jesus, madalas hindi lamang si Jesus ang sentro ng debate, kundi ang paraan ng tao sa paghubog ng relihiyon ayon sa sarili nilang mga tanong, pangangailangan, o pananaw sa mundo. Sa huli, mahalaga sa ilan ang ideya na may asawa si Jesus, hindi dahil sa matibay na historical proof, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito. Para sa iba, ito ay simbolo ng humanity. Para sa iba, rebellion laban sa authority. Para sa iba, reclamation ng feminine significance. At para sa iba, simpleng fascination sa hidden possibilities. Ngunit dito nagiging mahalaga ang papel ng kasaysayan, hindi upang pigilan ang pagtatanong, kundi upang tiyakin na ang sagot ay hindi lamang hinuhubog ng gusto nating paniwalaan, kundi ng kung ano ang may sapat na batayan. Dahil minsan, ang pinakamatinding tanong ay hindi kung bakit gustong paniwalaan ng tao ang isang ideya, kundi kung kaya ba talaga itong patunayan. Pagdating sa tanong kung may asawa ba si Jesus, mahalagang maunawaan na ang popularidad ng isang teorya ay ibang usapin kaysa sa pananaw ng masusing historical scholarship. Maaaring malakas ang hatak ng conspiracy theories, modern novels, o sensational documentaries, ngunit sa mundo ng akademikong pag-aaral, hindi sapat ang intrigue o speculation.
Ang tunay na batayan ay ebidensya, gaano ito kaaga, gaano ito kaasahan, at gaano ito katibay kapag sinuri sa konteksto ng kasaysayan. Kaya ano nga ba ang sinasabi ng majority of historians? Sa pangkalahatan, maging maraming secular historians, biblical scholars, at historians of early Christianity ay nagkakaisa sa isang pangunahing punto: walang matibay na historical evidence na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. Hindi ito simpleng theological defense lamang mula sa relihiyosong pananaw, ito ay nakaugat sa pagsusuri ng available sources. Kapag ang pinagbasihan ay ang earliest Christian documents, ang canonical Gospels, Pauline letters, at iba pang first century references, walang malinaw na indikasyon ng pag-aasawa. Mahalagang tandaan na sa historical method, mas binibigyan ng mas malaking timbang ang mga source na mas malapit sa mismong panahon ng subject. Sa kaso ni Jesus, ang mga canonical texts at ilang early Christian writings ang pangunahing reference points. Ang mga mas huling Gnostic texts, speculative traditions, o controversial fragments ay hindi otomatikong binibigyan ng kaparehong historical authority, lalo na kung mas malayo ang pagkakasulat sa first century context. Dahil dito, karamihan sa historians ay mas maingat sa pag-aangkin ng anumang dramatic alternative kung kulang sa early corroboration. Hindi nangangahulugan ang konsensus na ito na lahat ng detalye tungkol sa buhay ni Jesus ay alam na natin ng buo. Tulad ng maraming sinaunang historical figures, may mga bahagi ng kanyang personal na buhay na hindi detalyadong naitala. Ngunit dito mahalaga ang distinction sa pagitan ng the unknown at evidence for. Ang kakulangan ng impormasyon ay hindi otomatikong ebidensya para sa isang partikular na claim. Sa madaling salita, hindi sapat na sabihin posibleng may asawa si Jesus dahil hindi naman sinabi na wala. Sa historical scholarship, ang burden of proof ay nasa nag-aangkin ng positibong claim. Kung magsasabing may asawa si Jesus, kailangan ng malinaw at credible supporting evidence, at sa kasalukuyan, wala nito sa antas na tinatanggap ng majority scholarship. May ilang scholars na bukas sa theoretical possibility, dahil sa cultural expectations ng Jewish society noong panahon ni Jesus, kung saan karaniwan ang pag-aasawa. Ngunit kahit ang pagkilalang ito ay hindi katumbas ng historical conclusion. Posible sa abstract sense, ngunit hindi sapat ang cultural norm upang patunayan ang isang partikular na kaso. Maraming historical figures ang lumihis sa societal expectations dahil sa natatanging bokasyon, paniniwala, o misyon. Kaya para sa maraming historians, mas mahalaga pa rin ang actual documentary evidence kaysa assumptions batay sa social custom. Sa modern scholarship, ang mas responsable at karaniwang posisyon ay agnosticism toward unsupported claims, hindi ipinipilit ang hindi kayang patunayan. Ngunit kung ang tanong ay kung may solid historical basis bang sabihing may asawa si Jesus, ang sagot ng karamihan ay hindi sapat ang ebidensya upang suportahan iyon. Sa katunayan, para sa marami, mas malamang na ang ideya ay produkto ng later speculation kaysa ng earliest recoverable history. Mahalaga rin na maunawaan na ang consensus ay hindi conspiracy ng scholars upang protektahan ang tradisyon. Sa akademya, ang kontrobersyal na bagong ebidensya ay madalas pang tinatanggap kung ito ay tunay na matibay, dahil ang groundbreaking discoveries ay mahalaga sa scholarship. Kung may lumitaw na malinaw, authentic, early, at corroborated document na magpapatunay ng pag-aasawa ni Jesus, tiyak na magiging malaking usapin ito sa historical world. Ngunit sa ngayon, ang ganitong klaseng ebidensya ay wala pa ring naipapakita. Sa huli, ang majority view ng historians ay hindi nagsasabing impossible ang bawat speculative senaryo, kundi mas simple at mas akademikong maingat, batay sa kasalukuyang ebidensya. Walang sapat na dahilan upang ituring na historical fact na may asawa si Jesus. At sa disiplina ng kasaysayan, mahalaga ang ganitong kaibahan. Dahil hindi lahat ng posibleng isipin ay dapat tratuhing kapantay ng napatunayang realidad. Sa pagitan ng curiosity at conclusion, ang ebidensya pa rin ang dapat maging huling hukom. Sa huli, matapos suriin ang canonical Gospels, ang papel ni Maria Magdalena, ang kontrobersya ng e-Gospel of Jesus' wife, at ang pananaw ng majority of historians, malinaw na ang tanong na may asawa ba si Jesus.
ay hindi lamang simpleng usapin ng personal curiosity. Isa itong halimbawa ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng kasaysayan at conspiracy, sa pagitan ng ebidensya at imahinasyon, at sa pagitan ng dokumentadong katotohanan at ng modernong pagkahilig sa mga dramatic hidden narratives. Sa isang banda, madaling maunawaan kung bakit patuloy na nabubuhay ang teoryang ito. Ang ideya ng isang lihim na asawa, natatagong bloodline, o sinupil na katotohanan ay likas na kaakit-akit sa kulturang mahilig sa mystery. Sa panahon ng viral media, mas mabilis kumalat ang mga tanong na may dramatic twist kaysa sa mga sagot na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Mas madaling ibenta ang "What if everything you knew was wrong?" kaysa sa "Here is what the evidence carefully suggests." At dito madalas nagsisimula ang conspiracy thinking, hindi sa lakas ng ebidensya, kundi sa lakas ng narrative. Ngunit ang kasaysayan bilang disiplina ay hindi gumagana sa kung ano ang pinakakapanapanabik. Hindi nito pangunahin sinusundan ang pinakamisteryosong posibilidad, kundi ang pinakamatibay na maaaring patunayan batay sa sources. Sa puntong ito, ang pangunahing historical records tungkol kay Jesus ay walang malinaw na pahayag ng pag-aasawa. Ang mga mas huling speculative writings ay hindi sapat upang baligtarin ang mas naunang sources, lalo na kung kulang sa corroboration. Ang mga kontrobersyal na fragment gaya ng "The Gospel of Jesus' Wife" ay hindi rin nakapasa bilang matibay na game-changing evidence. At ang majority scholarly consensus ay nananatiling maingat, walang sapat na historical basis upang sabihin si Jesus ay may asawa. Hindi nito ibig sabihin na bawal magtanong. Sa katunayan, mahalaga ang pagtatanong sa anumang seryosong pag-aaral. Ngunit may malaking pagkakaiba ang honest inquiry sa unsupported conclusion. Ang problema ay nagsisimula kapag ang possibility ay ginawang certainty kahit kulang sa ebidensya, o kapag ang silence ng history ay otomatikong pinapalitan ng conspiracy. Dahil sa ganitong punto, hindi na tayo naghahanap ng katotohanan, naghahanap na tayo ng kwentong gusto nating paniwalaan. Isa ito sa pinakamahalagang aral ng usaping ito, ang kawalan ng ebidensya ay hindi lisensya upang punan ang kasaysayan ng pinakadramatic na hinuha. Maraming bahagi ng sinaunang mundo ang hindi natin alam ng buo, ngunit ang responsableng historian ay hindi basta gumagawa ng konklusyon batay lamang sa cultural fascination o modern assumptions. Sa halip, pinipili niyang manatili sa hangganan ng kung ano ang kayang suportahan ng available evidence. Sa dulo, mas makatuwirang sabihing ang konsepto ng married Jesus ay mas malapit sa modern conspiracy culture at speculative reinterpretation kaysa sa established historical conclusion. Ito ay hindi nangangahulugang lahat ng nagtatanong ay mali ang layunin, ngunit ipinapakita nito na ang popularity ng isang ideya ay hindi otomatikong katumbas ng historical truth. Maaaring maging makapangyarihan ang fiction. Maaaring maging viral ang speculation. Ngunit ang kasaysayan ay hindi nasusukat sa dami ng naniniwala, kundi sa tibay ng mapapatunayan. Kaya marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang kung may asawa ba si Jesus, kundi paano tayo naghahanap ng katotohanan sa panahon ng information overload. Pipiliin ba nating sumunod sa pinakasensational na posibilidad, o handa ba tayong tanggapin na minsan, ang pinakaresponsableng sagot ay yaong mas simple, mas tahimik, ngunit mas matibay? Dahil sa pagitan ng history at conspiracy, hindi sapat ang curiosity lamang. Kailangan ng disiplina, pagsusuri, at kahandaang sundan ang ebidensya, kahit hindi ito kasing dramatic ng alamat. Kung nakatulong sa iyo ang pag-aaral na ito, at nais mong suportahan ang Historia sa patuloy nating paghahanap ng katotohanan sa kasaysayan, pananampalataya, at mga tanong na humuhubog sa ating paniniwala, malaking bagay ang iyong suporta sa ministry at page na ito. Sa pamamagitan ng iyong panonood, pag-share, at pakikiisa, mas marami pa tayong maaabot na naghahanap din ng mas malalim na pag-unawa kaysa sa mababaw na haka-haka. Kaya kung may natutunan ka ngayon, huwag kang mahiyang mag-comment ng iyong pananaw, i-like ang video, at mag-subscribe sa channel. Sa bawat suporta mo, tumutulong ka sa pagpapalaganap ng mas malalim, mas matibay, at mas makasaysayang pagtalakay dito sa Historia.